Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso para ma-receive natin ang kanyang banal na salita. Tayo po ay nakapagbalik na ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na kung saan may magandang nakalaan sa atin ngayon ng Panginoon. Especially, tayo po ay nasa panibagong series natin. Ngayong buwan ng October, it is entitled I Owe You One. Alam niyo po, napaka-importante nito. Why? Because sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. Napaka-importante po mga kapatid na kung saan kapag mayroon tayong mga pabor na nakukuha sa ating buhay, hindi pwedeng nagiging selfish tayo. Kaya nga po mga kapatid, ang mga kumpanya, yung mga organizations ay may, alam niyo po yun, required sila na magbalik Hindi pwedeng puro akin na lang, hindi pwedeng puro sayo na lang, dahil hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili natin, hindi naman tayo nabubuhay para lang sa kapakanan natin, kundi pati sa ibang tao. Ito po mga kapatid, yung timeless principle. Ito po ay batas na kung saan gusto ng Panginoon na kung saan umiiral dito sa mundong ito. At malaki po ang kinalaman nito, malaki ang kinalaman ng huling pagpapala mo sa mga susunod pa na mararanasan mo sa iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po ba na napaka-crucial po ng after sales ngayon. Napaka-crucial po niya. Natuklasan nila na napaka-importante na strategiya, napaka-importante po mga kapatid na nagawain ng isang kumpanya, ng isang brand, yung after sales. Kasi po ang after sales mga kapatid is a service. Ito po ay itong after-sales service na ito mga kapatid, ito ay support na provided ng kumpanya sa kanilang mga customer after itong bumili ng kanilang produkto o kaya after nilang mag-purchase nung serbisyo nung kumpanyang yon. Actually, company use after-sales to support a business strategy. Bakit po napaka-importante ng after-sales? Actually, kapag ikaw ay bumibili ngayon ng sasakyan, ng isang serbisyo, isa sa itinatanong at tinitignan, nire-research ng mga kliyente, yung after sales nito. Kasi nga maraming mga pagdadaanan Kumusta ba yung after sales nitong company ito? Ano po ba ang importansya ng after sales? Natuklasan po nila mga kapatid, number one, it builds customer loyalty. Pag maayos yung after sale mo, nagiging loyal yung customer mo. Minsan nga, mas maganda sana yung produkto ng isa, kaya lang mas maganda after sale mo, dito na ako. Kasi nga, napaka-importante nito sa isang mamimili, sa isang kliyente. Pangalawa, it promotes word of mouth branding. Kapag maayos ang after sale, nagpo-promote ito ng word of mouth branding. Gumaganda yung reviews, at umaayos yung marketing. Biruin mo, isa sa pinakamagandang marketing mo ay yung word of mouth. Bakit hindi ka na magbabayad ng malaking halaga para sa endorser mo? Word of mouth pa lang, maganda na, napakabigat ito. Kaya lang hindi naman lahat may ganito. Kasi nga, hindi maganda yung after sales nila. Pangatlo, it gives an advantage over competitors. Mas may advantage ka kaysa sa kalaban mo kapag maganda yung after sales mo. Kaya nga po mga kapatid ngayon, isa sa titignan mo bilang isang customer ay yung after sales. Of course, napaka-importante yung produkto. Pero i-compare mo yan, kung pare-pareho rin lang, huwag kang manghuhula. Titignan mo yung after sales ngayon nung kumpanyang yon. At kapag ikaw naman na isang kumpanya, maganda yung after sales mo, tinatrabaho mo ito, panalo ka dito. Alam niyo po ba mga kapatid, na crucial din yung response natin after nating makatanggap ng blessing mula sa ating Panginoon. Kung importante yung after sales, importante rin yung after ng blessing na tinanggap natin sa ating Panginoon, na tinanggap natin sa ating buhay. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, yung huling blessing mo, ang magdidetermine kung huli na yan o masusundan pa ng mas kakaiba o mas grabe pa. Yung huling blessing mo, parang ganito, yung huling hawak mong binhi ang magdidetermine kung meron ka pang kasunod.
kung kinain mo yung huling hawak mo na binhi. Kaya nga pagdating sa Bible, yung mga pagpapala na dumadating sa ating buhay, hindi puro sa'yo lahat yun. May pantanim, saka may pangkain. Lagi, kaya yung huling hawak mong binhi ang magdidetermine kung last na yan o masusundan pa yan. Kaya nga importante yun mga yun. Kung importante yung after sales, importante rin ano yung response mo dun sa huling blessing mo. Ano yung huling response mo? Ano yung response mo dun sa huling pagpapala mo? Ngayon ang tanong, ano ba ang tamang response kapag nakatanggap ka ng pagpapala sa Diyos? Ano ba ang tamang response? Minsan, alam niyo po, maraming mga tao, hindi nahahalata ito. Kaya, madalas, hindi nasusundan ito ng mas matindi pa kasi they don't know the right response kapag sila ay nakatanggap ng blessing sa Panginoon. Ang kagandahan dito, sa iyo na nakakarinig nito, lahat tayo tumatanggap ng blessing kay Lord. Okay? Lahat tayo. Imposibleng wala na tinanggap na blessing kay Lord. Kaya lang, kakaiba-iba yung nagiging response natin. Magkakaiba tayo ng response every time na nakakatanggap tayo ng blessing. Ulitin ko, yung huling blessing mo, ang magdidetermine kung huli na yan o may mas matindi pa na kasunod yan. Ang tanong ngayon, ano ang tamang response kapag nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Para nang sa gayon, mas masundan pa ng mas matindi yung huli mong blessing. I want you to open your Bible with me in Luke chapter 17, verses 11 through 19. Luke chapter 17, verses 11 through 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So sinabi po dito sa atin, sa text natin ngayon, 10 men who had leprosy met Jesus. Alam niyo po ba mga kapatid, while the physical disease was horrible, the terrible social consequences in ancient Israel only added to the misery of having a leprosy. Lalo na may karamdaman na matindi sa balat at the time na nakakahawa. According mga kapatid kay Josephus, the historian, lepers were treated as if they were dead men. Kapag ikaw dati ay may ganitong uri ng karamdaman, ang trato sa iyo ng mga tao ay parang patay na. In fact, mga kapatid, listen to this. The Mosaic Law prescribed that a person be cut off from society. Kapag ikaw, mga kapatid, ay nagkaroon ng ganitong uri ng sakit, cast out ka na. Dapat ikaw ay ma-cut off sa society. Ito pa mabigat, including your family. Kasama pamilya mo. Kasi nga, malamang sa malamang, baka nahawa na rin sila. At ang matindi dito, pati lahat ng gamit mo, ng damit mo, ay dapat sunugin. O kaya ang gagawin neto nung iba, kapag ikaw ay may ganitong karamdaman, sisirain mo yung damit mo. At every time na ikaw ay naglalakad, dapat sumisigaw ka. Unclean, unclean. Para nang sa gayon, nawawarningan mo yung ibang tao. Mabigat ang kaparusahan kapag hindi mo ito ginawa.
Kaya nga mga kapatid, yung ditong pinagpala ng Panginoon at nagkaroon sila ng kagalingan, napakalaking blessing doon nung sila'y gumaling. Nakuha po natin, biruin mo na lang yung burden na mawawala sa'yo habang buhay. Kapag ikaw ay gumaling sa ganitong uri ng karamdaman, kaya lang, may iba't ibang uri ng mga taong tumatanggap ng pagpapala. Hindi pare-pareho. Tulad nga ng sinabi ko, kahit anong gawin natin, hindi mo pwedeng pagpantay-pantayin ang tao pagdating sa estado sa buhay. Dahil kapag kahit nabigyan mo ng tagi-1,000,000 yan, pagkaraan ng 1 taon, magkakaiba na ulit ng kalagayan ng buhay yan. Kasi magkakaiba ng response, kaya magkakaiba ng result. Napansin natin, kung ano yung ginawa mo sa huling hawak mo, yun ang magdidetermine sa susunod na magiging pagpapala mo. Paalala, minsan, yung huling blessing mo ang magdidetermine kung huli na yun o masusundan pa ng mas matindi. Ulitin ko, minsan, yung huling blessing mo ang magdidetermine kung huli na talaga yun o masusundan pa ng mas matindi. Yung huling blessing mo, huli na ba o mas masusundan pa ng mas matindi? Yung iba hindi nahahalata ito. Kapag hindi alam ito ng isang tao, hindi mo papansinin yung huling blessing mo. Kasi yung huling blessing mo magdidetermine kung last na talaga yan. Yung last na blessing mo, yan ang magdidetermine kung last na yan. Or masusundan pa ng mas marami pang blessing. So join me in our message today entitled Blessing After Blessing. Blessing after blessing. Last na ba yan? O masusundan pa yan ng mas matindi? Ano ang tamang response kapag pinagpapala ka ng Diyos? Lagi mong papansinin yung huling blessing na nahawakan mo. Please! Sana lahat na nakakapakinig ngayong araw na ito, i-apply mo ito, kapatid. Kasi hindi mo ito napakinggan ng wala lang. Babaguhin ni Lord yung buhay natin. Yung kalidad ng huling hawak mong blessing, kayang patindihin pa yan ng Panginoon kung alam natin kung ano ang tamang response natin dun sa huling blessing natin. Kaya nga, ang title natin is Blessing After Blessing. Mas matindi pa yung kasunod kung alam mo yung gagawin mo dun sa huli na pagpapala ng nahawak mo. Blessing after blessing. So if you are ready right now, before that, i-share mo itong video ito, itag mo yung mga kaibigan mo, kapatid, mag-focus ka sa mensaheng ito, and I believe that after this, your life will never be the same again. Number 1, ano ang tamang response kapag pinagpapala ka ng Diyos? Verses 15 hanggang 18, one of them, when he saw he was healed, di ba doon sa 10 yon? One of them, nung nakita niya na pinagaling siya, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Ano ba ang tamang response natin kapag pinagpapala tayo ni Lord? Anong tama mong gagawin? Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, anong tama mong gagawin dyan sa huling blessing mo? Number 1, go back to Jesus. Napansin niyo po mga kapatid? One of them, when he was healed, came back. Sinabi dito, you need to go back to Jesus. Marami nun nag-pray, pumunta kay Lord, nung tumanggap ng blessing, nakalimutan si Lord. Sinabi ko nga yung huling blessing mo, magdidetermine kung huli na yan O mas masusundan pa ng mas matindi. Yan yung binhi mo Yan yung asset mo. Minsan nag-iisa na lang yung asset mo, hindi mo pa ginalingan. Sayang yan. Number 1 na gagawin mo, kapatid, para masundan pa yan ng mas marami. Go back to Jesus. Kasi
babalik ka lagi dun sa source eh. Kanino ba nagmula? Kanino ba sila humiling? Eh di kay Lord, siya ang source. Kaya lang, ang problema, nung meron na sila, nakalimutan nila yung source ng kanilang pagpapala. Now, sa pagbabalik sa ating Panginoon, every time you go back to Jesus, dalawang importanteng bagay, mga kapatid, na prinsipyo na dapat nating matutuhan. Na first, it is a personal decision. Ang pagbabalik sa ating Panginoon, mga kapatid, ito ay personal na desisyon. One of them, when he saw he was healed, came back. The word came back, mga kapatid, itong two words na ito ay one word lang sa Greek. Hupostrepho. Ang ibig sabihin nito, simple lang, mga kapatid, babalik ka dun sa location mo, babalik ka kung saan ka nanggaling, at dito sa case natin ngayon is going back to Jesus. At ang matindi, mga kapatid, nasa active voice ito. Pag sinabing active voice, mga kapatid, it signifies that it was a decision of His will. Ibig sabihin nito, ito ay decision niya. He made an active choice to go back to Jesus. So going back to Jesus is a personal decision. Ito, kapatid, listen to this very carefully. Tignan mo ba ito? Inutusan silang pumunta sa templo to confirm their healing. Kasi dati, kinakailangan, i-confirm ng priest na totally healed na nga ito. Para nang sa gayon, unti-unti nang maging normal yung kanilang pamumuhay. Tignan nyo po maigi, inutusan silang pumunta sa templo para ma-confirm yung healing nila. The moment na sila ay gumaling, pero hindi sila inutusan na bumalik para magpasalamat sa Kanya. Hindi sila pinilit. Ang utos, pumunta doon sa priest, bumalik doon sa templo, para nang sa gayon, ma-confirm yung healing nila. Pero hindi sila umutusan, hindi sila pinilit na bumalik. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang personal na desisyon. It is a personal decision. Kaya wag mo sisisihin minsan yung mga tao o yung ibang tao, bakit ganito ang nangyari? Eh kapatid, maling desisyon yung ginawa mo eh. Desisyon mong wag bumalik, desisyon mo ring bumalik. Ulitin ko, desisyon mong wag bumalik, desisyon mo ring bumalik. Second, mga kapatid, pagdating sa panunumbalik kay Lord, mapapansin natin ito in verses 15 hanggang 16. One of them, when they saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Second, it has a divine expectation. Una, it is a personal decision. Pangalawa, mayroon itong divine expectation. Ibig sabihin, naghahanap si Lord ng mga pinagpapalang babalik sa Kanya para magpasalamat. Nag-expect si Lord na babalik ka para magpasalamat. So those who were blessed are expected to return. Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Nakuha niyo po, mga kapatid? Nag-expect si Lord. Ito ay personal na desisyon mo. Pero ito ay may divine expectation. Kaya nga mabigat, nung nagdesisyon yung isa na bumalik, ang bigat ng reward sa kanya. Ang bigat na naging resulta sa kanya. Kaya para sa mga pinagpapala dyan, sino po dito naniniwala ka na pinagpala ka? Kung nasa online ka ngayon, mag-heart ka dyan. Kung naniniwala ka, pinagpala ka ng ating Panginoon. Nakuha natin, mga kapatid, lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon. Pero sa mga naniniwala na pinagpapala siya ng Panginoon, alam mo ba, hinihintay ka ni Lord na bumalik sa Kanya. Balik-balik din habang may time. Yan, mga kapatid, unang sikreto dun sa huling hawak mo. Unang sekreto, mga kapatid, sa huling magandang nangyari sa'yo, bumalik ka kay Jesus. Pangalawa,
Verses 15 hanggang 18. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give thanks to God except this foreigner? Number 2, give praise to Jesus. Tamang response ng mga pinagpapala ng Diyos, go back to Jesus and give praise to Jesus. 10 men prayed, only 1 praised God. Sa 10 nanalangin, isa lang doon ang sumamba sa Diyos. Isa lang doon, mga kapatid, ang nagpasalamat. Isa lang doon ang bumalik, at isa lang doon ang nagpasalamat sa Panginoon. Now, don't forget that praise is about recognition. Ulitin ko praise is about recognition. Kaya di masamang mag-praise. Ibig sabihin, nire-recognize mo yung magandang ginawa ng isang tao. Higit lalo sa Panginoon. Dapat marunong kang mag-recognize ng ginawa sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, big deal kay Lord ang pag-praise sa Kanya. Kasi yung mga taong hindi siya pinupuri, ibig sabihin, hindi nare-recognize yung kanyang ginawa. Sabi ni Lord, kapag hindi nyo ko sinambi, ahayaan ko mga batong ito na sumamba sa akin. Nakakahiya naman yun, yung mga batong patay ang sasamba kay Lord, samantalang may mga taong buhay. At mapapansin natin, mga kapatid, sa Bible, when praise goes up, blessings come down. Anong meron kapag pinipraise si Lord? Nasisiyahan siya. Ibig kasing sabihin, nare-recognize. Kaya, kapatid, pambihira. Napaka-importante ng pagpipraise kung alam lang ng iba. Kung gaano ka-importante ang testimony, kung gaano ka-importante, kapatid, na ipinaparinig sa mga tao, higit sa lahat, nararamdaman ni Lord yung recognition natin sa Kanya. First, mga kapatid, it is about personal recognition. Kapag ikaw, mga kapatid, ay nagbigay ng papuri sa ating Panginoon, ito ay personal na recognition. One of them, when he saw he was healed, came back and praising God in a loud voice. So first, mga kapatid, you have to recognize your blessing personally. Kailangan makita mo muna na ikaw ay pinagpala. Kapatid, iwasan mong tumanggap. Tapos hindi ka marunong magbigay. Ulitin ko, kapatid, iwasan mong tumanggap kapag hindi ka marunong magbigay. Iwasan mong tumanggap ng blessing kay Lord pag hindi ka naman marunong magbigay ng papuri sa Kanya. You must know how to give praise to Jesus. Today, mga kapatid, people are prone to pray in a time of need than to praise God when He meets that need. Madaling lumapit sa Diyos kapag may pangangailangan tayo. Pero minsan kapag nakatanggap na tayo, kaya nga sinabi ko, big deal yung huling blessing mo. Anong gagawin mo dyan sa huling binhi mo, sa huling blessing mo na naranasan? Unang gagawin, go back to Jesus. Second, give praise to Jesus. It is about personal recognition. Nare-recognize mo ba personally na ikaw ay pinagpala? Kapag hindi, ay hindi ka talaga magbibigay ng papuri sa Diyos eh. Second, mga kapatid, it is about public recognition. Ang pagpipraise, mga kapatid, ito ay personal recognition at ito ay public recognition. If the Lord has done something for us, we ought to let others know about it. Tignan niyo pong maigi, mga kapatid, verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Naririnig ng iba. Kaya sinabi ko, mga kapatid, napaka-importante ng testimony mo. Gusto ni Lord na nagte-testify tayo. Yung iba, kinikip mo lang mag-isa eh. Di sana marami rin tao nakakilala kay Lord o kaya na-recognize din nila na ang Diyos pala ay napakabuti, na ang Diyos pala ay nagpapala, na ang Diyos pala ay nagpapatawad, na ang Diyos pala ay maalalahanin.
Kaya si Lord, dinadagdagan niya yung blessing ng mga taong marunong mag-testify. Ng mga tao na ipinaparinig nila, ipinapaalam nila sa iba. Di ba napag-aralan na natin ito? Alam na natin yung context ng sinabing huwag mong ipagmamayabang. Kasi ito ay ibig sabihin nito, kapag mali ang motibo mo, huwag mo nang ituloy. Pero gusto ni Lord na nabibigyan siya ng papuri. Kapag ikaw ay napagpapala. So ang praise, mga kapatid, is about public recognition. Dapat nare-recognize ng iba na pinagpapala ka ng Diyos na buhay. Third, mga kapatid, it is about proper recognition. Praise is about proper recognition. Verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Ano nakalagay sa verse 16? He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. So kapag nagbibigay ka ng praise, ito naman matindi. It is about proper recognition. It must be Christ-centered. Kasi malinaw sa iyo nagaling pala kay Lord ito, di si Lord ang sambahin mo at papurihan mo. Kaya lang, mga kapatid, kapag nire-recognize natin ang Panginoon, proper recognition is more of Christ's superiority and less of your inferiority. Ulitin ko, proper recognition is more of Christ's superiority and less of your inferiority. What does it mean? Dapat na ma-magnify si Lord. 16, when He threw Himself at Jesus' feet and thanked Him. Si Lord ang reason kung bakit ako sumasamba. Bakit? May inferiority ba siya? He was a Samaritan. Malayo sila sa mga Hudyo. May matinding gap sila sa mga Hudyo. Kung iniisip niya lang, listen to this, kung lagi niya lang iniisip yung inferiority niya, hindi siya lalapit kay Lord Kaya nga maraming hindi lumalapit kay Lord, ang minagnify yung kahinaan niya kaysa kalakasan ng Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Halata naman Kaya ka mapapatagal at hindi makakalapit sa Panginoon kasi tinitignan mo yung kahinaan mo at hindi yung kalakasan ng Diyos. Mas na ma-magnify minsan yung kahinaan natin kaysa yung sa kalakasan ng Panginoon. Ang pagsamba, mga kapatid, is about proper recognition. Proper na recognition natin sa Diyos. Alam mo palang si Lord na nagpapagaling, di i-recognize mo yun na mahina ka. Ngayon, ba't ako mahihiyang lumapit kay Lord na mahina ako? Kung nare-recognize ko naman na siya pala magpapalakas sa akin. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, hindi nakapagbigay ng papuri sa Panginoon kasi mas minagnify nila yung sarili nila kaysa kay Lord. Kuha po natin, mga kapatid, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him, and he was a Samaritan. Ito lang, mga kapatid, sa totoo lang, makinig ka maigi dito. Marami ang lumalapit sa Diyos para humingi. Pero kaunti lang ang bumabalik para magbigay. Ulitin ko. Marami ang lumalapit sa Diyos para humingi. Dito sa passage, 10. Pero kaunti lang ang bumabalik para magbigay. Isa lang dito. That's why Jesus said, verse 18, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Kaya nga sa Bible, mga kapatid, kung titignan natin, tad-tad na napakaraming offering. Kasi, mga kapatid, it is about proper recognition. Kasi ang pag-o-offer, ang pagbabalik sa ating Panginoon ng mga bagay na sa Kanya naman, ay nakakapagtanggal ng greediness, ng puro ikaw. Kapag hihingi ka kay Lord, pag meron ka na, nakalimutan na si Lord. Kaya nga marami ang lumalapit sa Diyos para humingi, pero kaunti lang ang bumabalik para magbigay. Yung huling blessing mo, ang susi, kung huli na yun, o may mas matindi pang kasunod, pakinig kang maigi, kapatid. Kaya napaka-importante nito. Give praise to Jesus. Alam niyo po, mga kapatid,
Ang problema naman sa kanila dito, bumalik sila sa simbahan. Pero hindi sila nanambahan. Go show yourselves to the priest. Sabi ni Lord, but one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Piruin mo, kasi yung iba nagsisimba, pero hindi sumasamba. Hindi nagbabalik ng papuri sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, every time na gusto mo talaga mabigyan ng papuri si Lord, make it sure nagbabalik ka sa Kanya. Nanunumbalik ka sa Kanya at nagbabalik ka ng mga bagay na nararapat para sa Kanya. So napaka-importante nito mga kapatid. Marami ang nakakaalala sa Diyos sa panahon ng problema, pero nakakalimot sa panahon na nakatanggap na ng pagpapala. Same mga kapatid sa lagi natin sinasabi. Pag nakatanggap ng seed, kinakain lahat. Kaya bukas makalawa, wala na siyang pananim. Kasi nakalimutan niya na nandoon sa seed. Yung kapangyarihan na susunod niyang harvest. Masyadong nakalimot sa sarili. Kay Lord pala galing yung blessing dito sa Kanya ka bumalik. Sa Kanya pala yung blessing dito sa Kanya ka magtanim. Kaya nga lang, nakalimutan ng iba doon. That's why in Psalm 105 verse 1, it says, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples." Napansin mo? Give thanks to the Lord, call upon His name, make known. Huwag mo sarilinin. Make known His deeds among the peoples. Kapatid, ipinapaalam mo ba sa iba na ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon? Akala nila simple lang yun. Ulitin ko kapatid, hindi ito pagmamayabang. Pagmamapuri ito sa Diyos. Na kung saan may kapangyarihan na magpala sa atin. Ano ang tamang response kapag pinagpapala ng Diyos? Go back to Jesus. Then give praise to Jesus. Make known His deeds among the peoples. Tamang pananambahan sa Kanya. Huwag kapatid yung inferiority mo ang i-magnify mo. I-magnify mo yung superiority ng ating Panginoon. Makakabalik ka talaga. At ang mangyayari dyan kapatid, makakasamba ka sa Panginoon kahit hindi ka perfect. Why? Hindi mo minamagnify yung sarili mo Laging si Lord ang minamagnify. Kung ako lang mga kapatid, hindi talaga ako makakabalik kay Lord. Kasi kung nakita ko lang yung inferiority ko, mahirap maglingkod sa Panginoon kapag puro inferiority mo ang tinawag mo, ang inisip mo. Pero kapag ang inisip mo yung superiority ng tumawag sa'yo, hindi ka mahihiya na mag-testify. Hindi ka mahihiya na mag-preach. Kasi ang focus mo, hindi sa estado ng buhay mo. Kapag nag-focus ka sa estado ng buhay mo, sasabihin mo, mahirap lang ako, makasalanan ako. Paano yan kung mayaman yung taong kaharap mo? Kung paano yan kung mas mataas yung estado ng kaharap mo? Paano yan kung mas mabait yung tao na nasa harap mo? Mas maraming natulungan kaysa sa'yo. Hindi ka na magte-testify. Hindi ka na manunumbalik kay Lord. Hindi ka na kapatid, magpipreach. Kasi nga, minagnify mo yung inferiority mo. Ang i-magnify kapatid, ang itaas, yung kataas-taas ang Diyos. At hindi kapatid, yung mababang tayo. Kaya nga, ang tamang response ng mga taong pinagpapalas ni Lord, pangalawa, give praise to Jesus. Bigyan mo ng papuri lagi si Lord. It is about proper recognition. It is about personal recognition and public recognition. Recognize mo naman si Lord, kapatid. Pag si Lord nare-recognize, maniwala ka, automatic si Lord nagbibigay ng reward. Pangatlo, kapatid, last but not the least, verse 19. Then He said to him, "Rise and go, your faith has made you
well. Number 3, get salvation from Jesus. Kapatid, makinig ka maigi dito. Kung mayroon mang mas importante dito, itong huling ito. Bakit? Alam niyo po ba mga kapatid, the English translation of made well, hindi ko naman sa criticize yung mga translators nito. Pero mga kapatid, na-miss yung critical na truth dito sa section na to. Why? Because all 10 were made well physically, but only one was made well spiritually. What's the point? Mapapansin nyo mga kapatid yung progression dito eh. Tignan nyo pong maigi. In verse 14, yung Greek word na ginamit dyan is katarizo, cleanse. Tignan nyo ha. Kung ipapantay lang natin yung word dito sa mga nauna, illogical siya. Saka sayang yung point. Verse 15, yung Greek word na ginamit dito is ayomai. Ang ibig sabihin nito, healed, cleanse, healed. O napansin mo? Lilinisin, nung lilinis, gumaling. Ang tindi ng pagkakasunod. Verse 17, yung Greek word na ginamit dito ay hindi yung Greek word na healing. Hindi yung Greek word na cleanse. Ang ginamit dito mga kapatid ay yung Greek word na sodezo. In the Gospels mga kapatid, it is used for salvation. In the epistles, it's the word that's used for save or salvation. In the book of Luke alone, ginamit sa 15 verses ang Greek word na sodezo for salvation. So it is obvious mga kapatid, in this verse, Dr. Luke is describing salvation. Kaya nga malabnaw yung word na well. Hindi ko sinabing mas magaling ako sa iba. Pero yun yung tama eh. So it is translated that way. I don't know why translators treat it illogically. I must admit naman mga kapatid, that there are some contexts in which it can mean something less than salvation. But contextually and logically, that's obvious. It should be translated in chapter 7, your faith has saved you, not made you well lang. Kasi ipapantay mo lang sa unang statement eh. Sige na mga kapatid, kung yun na translation ng iba. Basta alam natin na ang word sa verse 19 is more than physical healing. It is more than physical healing. His healing was likely more than physical. It is spiritual healing too. Kaya nga itong sudesong ito mga kapatid, sa text natin ngayon, clearly speaks of spiritual healing, salvation. That's why I like Eugene Peterson translated in his well-known The Message version. In verses 17 hanggang 19, Jesus said, "Were not all 10 healed? Where are the other 9? Can none be found to come back and give glory to God except this outsider?" Then he said to him, "Get up on your way. Your faith has healed and saved you." Nakuha po natin mga kapatid, your faith has healed and saved you. Ngayon, kung nahihirapan yung ibang translator, kaysa gaanan mo yung ilang uling statement, edi, sige na. Isama mo pa rin yung word na save. Again, 10 men got healed, but only one got saved. So get salvation from Jesus. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, mas marami ang attracted sa gift kaysa sa giver. Attracted sa blessing kaysa sa blesser. Attracted sa healing kaysa sa healer. Attracted mga kapatid dun sa resulta kaysa dun sa source. Kapag lagi dun tayo sa resulta, mauubos yun. Hanapin mo lagi yung source. Nakuha natin mga kapatid, parang ganito, pagdating sa truth, ano ibig sabihin ng truth? Kaya nga ngayon mga kapatid, ang truth ikaw eh.
Ang truth ako. Ang truth daw sila. Paano nangyari yun? Nakuha natin mga kapatid, pag sinabing truth, ito yung original na source. Sino ba yung original na source? Saan mo ba makukuha yun? Babalik ka ngayon doon, hahanapin mo yung original na source ng truth na yon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, starting today, mas ma-attract ka sa source kaysa sa result. Kaya yung iba, naubusan, wala nang kasunod. Hindi nila alam, may mas matindi pa pala dun sa cleansing, may mas matindi pa pala dun sa healing, may salvation eh. What does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Aanhin mo naman, magaling ka nga physically, mapupunta ka naman sa impyerno. Wala rin. Di mas maganda, gumaling ka na physically, gumaling ka pa spiritually. Kaya lang ang tanong, kanino mo nakukuha yan? Walang iba kundi kay Lord. Kaya nga, babalik lagi dun sa source. Mas importante yung salvation ng soul natin. Mas importante, kapatid, yung spiritual salvation kaysa yung physical salvation. Kaya nga mga kapatid, ang ganda nung sinabi sa Easy English Version, verse 19, Then Jesus spoke to the man, Stand up and go on your way. You believed in me, so now you are really well. O ito naman, para mas konting, alam mo yon, binigyan niya ng emphasis yung healing. You are really well. Bakit mga kapatid? Naniniwala po ako na ang sukdulang uri ng kagalingan ay kaligtasan. Ulitin ko, ang sukdulang uri ng kagalingan ay kaligtasan. Pinakamataas na uri ng miracle yan. Salvation ng tao. The truth is, you can be healed physically, but go to hell eternally. Yung sinabi ko, na pwede tayo mga kapatid gumaling physically, pero pupunta sa impyerno eternally. Don't forget that Jesus is not just your healer. He is also your Savior. Ang focus mga kapatid, hindi lang pang-temporal. Dapat mga kapatid, mas mag-focus tayo sa pang-eternal, yung pangmatagalan. Yung pangmatagalan. Kaya nga mga kapatid, while it is wonderful to experience the miracle of physical healing, it is even more wonderful to experience the miracle of eternal salvation. Now, let me clarify. First, salvation is not about race. Salvation is not about race. Tingnan niyo po mga kapatid, 16. He was a Samaritan. Nung siya ay lumapit sa ating Panginoong Kristo, lumapit siya, hindi niya tinignan kung anong lahi niya. Kung tinignan niya lang yun, ay hindi ako pwede. Kalaban ako. Kapatid, wag mong titignan kung ano yung lahi mo sa paglapit mo kay Lord. It is not about race. Second, salvation is not about religion. Verse 18, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Why? Gentile say. It's not about religion. That's why we said mga kapatid, get salvation from Jesus. Salvation is not about your race. Salvation is not about religion. Acts 4:12, only Jesus has the power to save. Pwede bang i-type mo kung nasa online ka, only Jesus. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in the world that can save anyone. Kaya kung ikaw kapatid, maghahanap ka ng pinakamataas na uri ng kagalingan, kung naghahanap ka mga kapatid ng eternal salvation,
Huwag mong hanapin kung kani-kanino. Huwag mong hanapin sa relihiyon. Huwag mong hanapin sa race. Hanapin mo ito, mga kapatid, walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo, because only Jesus has the power to save. His name is the only one in the world that can save anyone. Marami, kapatid, nalinis. Marami, mga kapatid, gumaling. Pero marami hindi mapupunta sa langit. Why? Nakalimutan si Jesus. Ano ang tamang response kapag pinagpapala ng Diyos? Kapatid, starting today, be wise. Anong gagawin mo? Go back to Jesus. Yung huling blessing mo ang magdidetermine kung huli na yan o may darating pa na mas matindi. Unang gagawin mo agad, go back to Jesus. Give praise to Jesus and get salvation to Jesus. Huwag mong hahayaan, kapatid, na hanggang pang physical lang yung maranasan mo. Huwag mong hahayaan na gumaling ka lang physically, pinagpala ka lang materially. Pero kapatid, hindi ka pinagpala spiritually. Kasi marami ang gumaling physically na kung saan mapaparusahan sa impyerno eternally. So get salvation from Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, napakabigat po ng leprosy pagdating sa Bible. Babalik lang ako. Lahat sila dito may karamdaman na kung saan kakaiba. The instruction given to the priest in Leviticus chapter 13 help us understand the nature of sin. Madalas sa Bible, inihahalin tulad yung leprosy pagdating sa kasalanan. Bakit kaya inahinintulad yung ketong sa kasalanan? Malinaw, mga kapatid, sa Leviticus chapter 13, simula ng verse 3. Una, mga kapatid, sin is inside us. Sin is deeper than the skin. Ang kasalanan, mga kapatid, nasa kaloob-looban. Pangalawa, sin spreads. Maliwanag, mga kapatid, ang kasalanan kumakalat. Simulan mo sa maliit na kasalanan, nasusundan yan. Kaya importante repentance. Yung simpleng pagsisinungaling mo, sige. Umpisahan mo sa konti yan. Mamaya mabibigat na yung pagsisinungaling na gagawin. Pag hindi mo na-recognize yan, sin spreads. Ang matindi, kumakalat sa'yo, nakakapanghawa sa iba. That's why sin always defiles and isolates. Maliwanag din yan sa Leviticus 13. Dinidefile tayo niyan at ina-isolate tayo niyan. Napansin mo kapag nagkasala ang isang tao, mawawala sa church. Magtatago, Adan at Eva. At minsan, madalas pala, uy, si Lord, ihiwalay ka. Minsan sisisihin mo yung mga tao, kasi sila ganito eh, hindi, hiniwalay ka ni Lord. Ayaw mo huminto eh. Mahal ni Lord yung mga yan eh. Nakuha mo yun? Ano pa? Yung mga may leprosy dati, mga kapatid, yung gamit nila are fit only for the fire. And those who die, clothed in sin, will burn forever. Pag hindi yan na-address, sa kanila dati susunugin. Mga gamit. Pag hindi na-address ang kasalanan, eternal fire yan. Eternal flame. Ang mararanasan ng isang tao. Buti na lang, mga kapatid, dumating ang Panginoong Kristo. At dito sa passage natin, when the untouchable, di sila pwedeng hawakan eh, believe Jesus. Sinabi dito, as they went, they were cleansed. Sayang eh, no? Sa dulong-dulo yung isa lang. He was saved. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, katulad ng karamdaman niya, ang pagkatao niya. Yung karamdaman niya, mga kapatid, nagpapalayo sa kanya, ang layo niya kay Lord.
nagpapadagdag lalo ng kasalanan. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Napansin mo, kasi nga ganun tatad ng kasalanan, malayo, napilitan na lang talaga kasi na-recognize niya nga na kay Jesus lang talaga manggagaling ito So the miracle of healing and salvation that He did for that one man, alam mo ba kapatid, He will do for you this day. Yung ginawa ng Panginoon sa lalaking ito, na sagad ng kasalanan, ng karumihan, malayo kay Lord, pero nabigyan ng pagkakataon, yung ginawa sa kanya ng Panginoon, ay pwede mo rin gawin kay Lord. At pwede rin gawin ng Panginoon sa iyo ngayon. Ngayon ang tanong mga kapatid, sino sa atin ngayon ang gustong bumalik kay Lord? Ang tanong mga kapatid, may reason ka ba para bumalik? Alam mo kapatid, sa totoo lang, naghahanap si Lord ng babalik sa Kanya, na magpapakumbaba sa Kanya, na handang i-recognize siya. Alam mo, nagustuhan ko ito mga kapatid, itong verse na ito. Psalm 40 verse 4. Tignan nyo mga kapatid. Tignan nyo maigi. Blessing after blessing comes to those who love and trust the Lord. They will not fall away, for they refuse to listen to the lies of the proud. Blessing after blessing comes to those who love and trust the Lord. They will not fall away, for they refuse to listen to the lies of the proud. Blessing after blessing. Kung marunong ka pagmahal kay Lord, kung marunong ka magtiwala sa Kanya, itiwala mo yung buhay mo sa Kanya, pagkatiwala mo kapatid, lahat ng pinagdadaanan mo sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, i-recognize mo yung kakayahan niya, kapatid. At huwag kang makikinig sa kasinungalingan ng iba at mapagmataas. Blessing after blessing comes to those who love and trust the Lord. Sino ang handang manumbalik kay Lord ngayong araw na ito? I want you to close your eyes right now. I don't know, kapatid, kung ano yung personal na estado ng buhay natin. Feeling mo ba ikaw ay malayo? Malalim na yung pagkakamali? Outcast ka na ba sa family? Sa ibang tao? Nakaranas ka ba ng matinding rejection? Nakaranas ka ba, kapatid, na matinding karumihan sa buhay? Alam mo ba kapatid, yung nangyari sa taong ito na napakarumi, nalilinis ng Diyos at niligtas ng ating Panginoong Kristo, ay pwede rin mangyari sa iyo. Maniwala ka, yung huling blessing mo ay pwede pang masundan ng mas matindi pang blessing. At itong blessing na ito kapatid, ito yung pinakamaganda sa lahat. Dahil mas lumapit ka sa source. Ngayong araw na ito, sa sino man sa atin, naging malinaw sa iyo ang mensaheng ito. Huwag mo na munang isipin ng iba. Sa iyo na nakapakinig ngayon. Kung malinaw sa iyo ito, kapatid, at sinasabi mo, Lord, gusto ko pong bumalik sa iyo. Linisin mo po ako. At iligtas mo po ako, Panginoon. Rest assured, kapatid, hindi ka itatakwil ni Lord. Pagagalingin ka niya at ililigtas ka niya. Dahil ni-recognize mo siya as your Savior, as your Lord, as your healer. Kung ikaw itong taong ito, kapatid, mananalangin tayo. But make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I
I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Cleanse me. Cleanse me. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw itong taong ito, personal kang nanunumbalik sa ating Panginoon. Personal ka nagpakumbaba sa ating Panginoon. Personal ka nagsuko ng buhay mo sa ating Panginoon. Personal ka nagtiwala sa ating Panginoon. Blessing after blessing comes to those who love and trust the Lord. Nasa iyo, kapatid, ang pinakamatinding blessing. Sa iyo na nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters. Una, Panginoon, humihingi po kami ng tawad. Kung hindi namin na-manage yung huling blessing namin, Lord, na dumating, na dumaan, na naranasan namin. Kung hindi kami nanumbalik sa iyo, kung hindi kami nagbalik sa iyo, at kung hindi namin na-recognize, Lord, yung mas importante kaysa dun sa physical o sa material. Minsan, Panginoon, di namin na-recognize na mas importante ka pala, Panginoon, kaysa sa lahat ng bagay na ito. Mas importante pala yung eternal kaysa sa physical na ito, Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, Lord, salamat dahil itinatama mo ang aming puso. Itinatama mo ang aming isip. Binibigyan mo kami ng direksyon, malinaw na purpose sa aming buhay, Panginoon. At ngayong oras na ito, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, ay muli naming itinatalaga ang aming sarili. Ang mga bagay na mayroon sa aming buhay ay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay, Panginoon, sa aming buhay. Kaya marapat lamang maibalik sa iyo ang buhay na ito. At ang mga bagay na mayroon kami, Panginoon, muli naming idinededicate ito sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po nagmumuli ang lahat. Nagmumula ang lahat, Panginoon. Lahat ng matitinding pagpapala. Salamat po. Ngayong oras na ito, mga kapatid, manumbalik ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya. Mayroon dito ngayon, kapatid, pinapagaling ka ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Somebody na nakikinig ngayon was instantly healed by the Lord right now habang nakikinig ka sa mensaheng ito. In the name of Jesus, your healing must lead to thanksgiving. Magpasalamat ka sa Kanya, manumbalik ka sa ating Panginoon, kapatid. Ibalik mo yung papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Yung nakaranas ng poverty sa atin ngayon. Ngayong oras na ito, kapatid, pinibigyan ka ng Panginoon ng provision. In the name of Jesus, recognize Him as your provider. Recognize Him as your healer. Recognize Him as your God, as your Savior. Recognize your Lord. Personal mo, kapatid, na i-recognize yung kalakasan ni Lord. Maniwala ka. Again, when praise goes up, blessings come down. Bless these people, Lord, who will go back to you, who will give praise to you, and who will get salvation from you, Lord. Just come to Jesus right now. Come to Him and praise Him. Give praise to Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa'yo na nagbibigay ng kaligtasan. Sa'yo na nagbibigay ng kalakasan. Sa'yo na pinagmumula ng lahat ng bagay. Sa'yo ang pinakamataas na pasasalamat at papuri. Come on, itaas natin ang ating papuri sa Kanya. Itaas natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh God,
huling pagkakataon. Lift up your voice. When praise goes up, blessings come down. Recognize Him. Apo, Panginoon. Salamat sa putang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa napakantinding biyaya, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa amin, Panginoon, na sagad sa kasalanan, sagad sa karumihan, binigyan mo ng pagkakataon lumapit sa napakalinis na Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na tinanggap namin, Panginoon. Minsan hindi namin nakikita, naiinggit kami. Dahil mayroon ng iba, ang namumuo na sa amin yung inggit, Panginoon. At hindi na pasasalamat. Dahil nakita namin, Panginoon, yung mga bagay na wala kami, pero namimiss namin, Lord, na hindi namin nakikita yung mga bagay na ibinigay mo sa amin. Na yun pala yung mga maliliit na bagay na yun na naranasan namin. Yung huling blessing na hawak namin, yun pala magdidetermine, Panginoon, ng mas malalaki pang bagay na mararanasan namin sa aming buhay. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makita lahat ng mga pagpapala na binibigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag mahiya, na ipatotoo, Panginoon, ipagpasalamat yung mga bagay na tinatanggap namin. Nang tama ang puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At salamat sa sukdulang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Ang kaligtasan ng aming buhay. Maraming salamat po sa grasya, Panginoon. Buti na lang, Panginoon, may Diyos na kung saan pwede naming lapitan sa panahon ng karumihan at panahon ng kahinaan. Salamat po. We owe it all to you, Lord. Kaya marapat lamang, Panginoon, na maibalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Kapatid, after ng ating gawain, ituloy mo ang papuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa iyong pag-uwi, pagdating ng bahay, pagtulog at paggising, punuin mo ang iyong buhay ng pasasalamat. Punuin mo yung bahay ng pasasalamat. Punuin mo nga yung labi ng pasasalamat. Tignan mo, kapatid, hindi pa huli ang pagpapalang yan na tinanggap mo sa Panginoon ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Naniniwala ako, kapatid, na yung tinanggap mo na pagpapala sa ating Panginoon ay susundan pa ng mas marami para maitaas at maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. God bless you, Amazing Hope family. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na
nagsasama.